Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi order. Please, silence. Unless others will ask some questions. Sandali lang, ha? Sandali lang. Okay, Senator Jinggoy, if I may, your excuse, ma'am, kayong taga St. Luke's, the issue about you is already finished. Recording in progress. Senator Jinggoy, before you entertain Senator Santiago, General Santiago, meron lang akong, kasi ito, continuation lang sa last hearing, yung tungkol dun sa CCTV sa loob ng bahay ni Morales. Gusto ko lang i-follow up before you entertain General Santiago. Maybe after dito sa Morales. Yes. Meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumbinsi ka ng mga tao o ng tao na to be silent, huwag na testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Your Honor. And Audio. ito lang sa akin, before I continue. Ang sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? Ako lang, wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kuan dito sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika. Ang committee na ito sunod-sunod lang kung anong gusto nila mangyari, susunod ng committee na ito. Dapat na mag-inaisipan mo yan na dapat dito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo yung hinanakit ko as chairman. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa makipagkompetensya kung gaano ka popular si Maharlika sa kanya mga vlog. Wala po, that's beyond the point. Ang akin lang is, sana you have the respect to this committee na sabi mo, pasensya ka na, ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko munang i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official venue. Itong sa iyo naman is ibang venue ito. Outside of the legislative inquiry na ginagawa itong yung vlogging mo. Dapat ganun sanang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi ang tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Maharlika. Kung ano pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, Your Honor. Patawarin niyo po ako. At hindi na po maulit yun, Your Honor. Kung meron pa tayong succeeding hearing, hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atty. Ochoa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, sana yung video na sinabi mo. Your Honor, andito po, bali downloaded po dun sa sa CCTV at hihingin ko lang po yung conformity nung aking kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig
ko mismo sa kanila kung papayagan nila na Wala na, hindi ka na pwede maghingi ng kasi napalabas na doon sa Ay, yes, Sir Honor, nandito social po. media. At saka, this is a formal Senate inquiry. Hinihingi namin yung video niyan. So, please, share with us. Mr. Chairman, Yes. before he does, and I'm not objecting to showing the video, whatever crime was committed, to name one would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And ginawa na niya eh. So kung may krimen man pong nagawa na kayo, nagawa na eh. Unless, ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses nang pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. Yes, Sir Honor. Okay, noted. Please, saan na yung video? Nandito po, Your Honor. Please, show the video. Mr. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika yun? Kailan mo binigay? Hindi po sinadmit. Okay, Bali, doon po nung in-interview po ako, nung isang gabi. Ano yung isang gabi? Nung isang gabi po, baliban dito sa Sino nauna? Yung hearing dito o yung pag-interview mo kay Maharlika? Nauna po yung hearing. Ha? Nauna po yung hearing. Nauna yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat, inuna mo nga itong tama si Senator Boto. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Bakit mo binigay kay Maharlika? Pero Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na blurred po yung identity nung tao na naandun at yung wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Yung ito po yung nandito po yung itsura ng tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair? Senator Jinggoy? Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman. Since, But for me, for transparency, I'm willing to see that video. Go ahead, Senator Tolentino, before you play. Just another Senator Tolentino. information. Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter, Mr. Chairman. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. Henceforth, we will do that. We will do that maybe. Kailangan na rin gawin yan. Otherwise, please show the video. How long is that video? Gano'ng katagal yan? Kasi ganito, tayo mga makita. Your Honor, mayroon pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung hindi po vlog yung tao. Binablurred mo pa na sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po meron po tayo mas malinaw na kopya. Yung nga, bakit pa binlurred mo na sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Kasi ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung baba, ha? Ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, mataling bukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito, padre.
Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Sino siya? Okay. Siya po. Yun. Yung medyo walang buhok, ikaw yon? Opo, ako po yung ano po, Your Honor. Pwede pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Hindi ganito, kami ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mga ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na ako yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matali bukot yan. Nag-aaway. Technicals, pakiayos yung ating Internet, sir. ha? Internet, sir. Kakahiya naman tayo. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Jing. Recording in May I ask progress. Mr. Morales, sino po yung kausap ni Ginoong Enriquez? Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi, andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka mamaya, ibang sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So, pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil, baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So, mahuli natin kung sinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa. Total naman, Mr. Chairman, pag iba sinabi nila, bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun. Huli pa rin eh. Okay, Habang sige. hinihintay natin, hanggang maayos yung technical lang. Yung technical Yes, go ahead. problems nila. Morales, bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo, ito? Opo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor, si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Mr. Chair, pwede ba malaman kung ano trabaho? Ano sila? PDA agent ba rin sila? O we are not familiar. Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice Office of Cybercrime as investigation agent, Your Honor. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator, I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Right. Okay. Okay, right now, what is your job? Are you I am connected not- still with DOJ? No, DOJ, Mr. Now? Senator. Yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. Alright. Mr. Santiago? Eric Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Ako si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM. Na-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po kong, hindi po ako nakapasok sir, nagkasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Junicio Santiago? Sir, wala po kung ano, sir. Wala. Yes, sir. Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy?
Sa ano po, sa Napolcom po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon, Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kasong robbery, extortion at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso na Kulang ito? pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso? Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kawani ng Napolcom mula nung May 9, 2022. Natiwalag po siya dahil po dun sa naawol po siya without official leave. Awol. Opo. How about yung mga kaso niya na robbery, extortion at saka kidnap for ransom? Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming nabalitaan na dati na-involve siya doon sa kidnap o ransom sa isang Korean national. Subalit na-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone. Subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo. Sapagkat na-declare na siyang awol bago pa lang namin na-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pupunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. Ganito, Padre. Yun po yan. Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon, ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako sige kung sino gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papamigil. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, diba? Hindi, tulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, gano'n na muna. Para matabilis ka. Kasi, ano nga, titintal ka. Hindi, parang ginala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Nandito pa si James Kumar, Kumsik? We invited him, sir. Ano sabi? Hindi nag-confirm, sir. You include him in the subpoena? Yes, sir. Yes. Ha? Nag-sharing? Mr. Chairman, Yes. can we be furnished with the witnesses, their criminal record?
they'll be asked to testify here in the Senate. I'm curious, I'm very concerned na meron po silang criminal record and past cases. So baka ma-update po. Maybe we can ask for an update on what these cases are, what the status of these cases. Napolcom, since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Yes, Your Honor, I will comply. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Yes, Your Honor. And also, Napolcom, Yes, Your Honor. ikaw rin Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Bigay mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, Yes. topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po Hindi namin. ka na-convict? Na-convict sir, pero Join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Sen. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Jinggoy, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in in his house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa gusto nating iputol doon. O nagkataong yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and please number submit two, to this committee the unedited recording of your yes, CCTV. Your Honor. and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Opo. kasi nga po, napanood niya po ako nung April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga-Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording?
if it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha. Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako at nabigla lang po refrain from doing those personal Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with the gentlemen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question. Ganito, siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Kung okay lang. Yeah, pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, yeah, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. You with the permission of the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun,
visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales,